Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Deuteronomy 28 verses 1 and 2. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa at sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Blessed mentality. At dito makikita po natin sa Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 13 ay nangangako po ang Diyos ng pagpapala sa bayan ng Israel. So, kung isa-isahin niyo po yung mga pagpapalang yan, napakaganda po kasi pinapangako ng Diyos na sila isasagana, uunlad yung kanilang pamumuhay at hindi sila magagapi ng kanilang kaaway. So, ganun po ang pangako ng Diyos sa bayan ng Israel. Ngayon, sa ating bang mga Kristiyano, nangangako din ang Diyos ng pagpapala. Ako po'y naniniwala, na yan ang ipinarito ng Panginoong Jesus. Na sinasabi po sa John chapter 1, verse 16, na mula sa Kanya ay tatanggapin natin yung napakasaganang biyaya at pagpapala. Kaya maging tayo mga Kristiyano, dapat magkaroon tayo ng blessed mentality. So, bakit nangangako ng blessing ang Lord sa bayan ng Israel? Siguro magandang talakayin natin yan. Para maintindihan din natin bakit nangangako ang Lord ng blessing sa ating mga Kristiyano. Unang-una po, God is a blesser. No? Katangian po ng Diyos na mag-bless. Yung pong sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, who has blessed us with all spiritual blessings in Christ. At sa James chapter 1 verse 17, ang sabi diyan, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. So, nature ng Lord na mag-bless, hindi siya nagbabago. Binibless niya yung kanyang mga anak. Ngayon, maraming Kristiyano hindi naniniwala sa katotohanan ito. Kaya nahihirapan sila sa buhay. Akala nila ayaw ng Diyos na maranasan nila yung blessing. Mas pinaniniwalaan nila na dito sa buhay, marami kang dadaan ng paghihirap, pagsubok, kaysa maka-experience ng blessing. Pero mali po yun. Yung iba nga ang mentalidad, basta makaraos lang. Pastor, sapat na. Yun ba ang pinapangako ng Diyos? Hindi po. Mali daw. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So nakikita po ninyo, pag di natin alam itong mga katotohanan ito, akala natin sapat na yung makaraos lang. Pero ang Diyos po, gusto niya po, bless tayo, hindi nagkukulang. So lagi niyo pong tatandaan yun, katangian ng Diyos na siya ay blesser. Pangalawa, because God requires obedience. Gusto niyang makakita ng obedience sa buhay ng kanyang mga anak. Ganun po ang nais niya sa bayan ng Israel. Pagsunod, Kaya sabi sa Luke 11 verse 28, blessed rather are those who hear the word and obey it. At sa James chapter 1 verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. So mapapansin nyo, ang sikreto sa prosperity, sa Biblia, ay yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Yung sinasabi sa Joshua chapter 1 verse 8 at Psalm chapter 1 verses 1 to 3. Yung relationship natin sa Word of God, yan ang magbibigay sa atin ng totoong pagpapala sa buhay na ito. Obedience po. At sabi sa Isaiah 48 verse 18, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod parang along gumugulong
sa dalampasigan. So yan po ang pangako ng Diyos, tuloy-tuloy na blessing. Ano po, hindi napuputol. Amen? Pangatlo po, bakit nangangako ng blessing ang Lord sa atin? Ano po? Because He wants us to have a blessed mentality. Kailangan yung pag-iisip natin, ano po, yung ating mindset, ika nga, ay lagi nating iniisip na tayo ay blessed kung tayo po ay naglilingkod kay Lord. Yun ang gusto niya. Ano po? At nabanggit ko kanina yung sinabi sa John chapter 1 verse 16. From the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. Pansinin niyo, ano po? Past tense. We have all received. Tinanggap na po natin yung lahat ng mga pagpapalang espiritual. Ano po? At higit sa lahat, maging yung mga pangangailangan natin ngayon, ibinigay na yan ng Diyos. Kaya walang kulang sa iyo. Lagi nating ilagay sa isipan natin yan, mga kapatid. Tayong mga believers, walang kulang sa atin. Basta si Lord lang ang ating paglilingkuran. Yun po ang gustong sabihin ng Lord sa atin. You have been given fullness in Christ. Totoo po yun. Yun ang sinasabi ng Colossians chapter 2 verse 10 at yung Philippians chapter 4 verse 19 na binasa natin kanina. Ano po? Kaya yung mga tao na hindi marunong mag-isip ng ganito, no, wala silang blessed mentality, lagi silang kinakapos. Laging balisa. Yun ang sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 25. Punong-puno sila ng worries. Yung iba nagkakasakit pa sa kaiisip. Yung iba naman nagiging mapaghangad. Ano po, hindi makontento kaya napapahamak. Yun ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 9. Pero tayo po, na alam na natin ngayon itong revelation na ito, lagi nating iisipin na tayo ay blessed na. Yun po ang ating kalagayan. At ang hinihingi lamang ng Diyos sa atin ay obedience. Ano po, walang kulang sa atin. Ano po, tayo pong mga believers, provide na po ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay na ito. Basta siya lamang ang ating paglilingkuran. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Turuan mo kami na magkaroon itong tinatawag na blessed mentality ng sa buhay na ito, ma-experience namin yung fullness ng blessing ng gospel. At naniniwala kami na sa buhay na ito, hindi na kami magkukulang. Kami laging mananagana, magtatagumpay at uunlad sa buhay na ito dahil ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat po. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.